Hello guys, this is again Sapi Sinable. So today I just wanted to share a story with you. Story na shinare sa akin ng isa sa mga taong parang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Alright, so itong story na to ay story ng isang lalaki at ng isang Girl Scout. Okay, so yung kwento is parang ganito. Isang araw, habang ang lalaki ay nanonood ng TV, okay, so yung lalaking ito, parang may age na siya, tapos may trabaho na siya, may magandang asawa. Kaya lang yung lalaki iyon ay financially broke. Alright? So, kaya isang araw, may biglang kumatok sa pinto niya. So, pag open niya, nakita niya isang Girl Scout nagbebenta ng cookies. So, sabi ng Girl Scout, "Good day, sir. I'm from the Girl Scout troop and would you like to buy some cookies, Girl Scouts cookies for $2?" Tapos biglang parang with a big smile on her face. Okay? So, yun nga, pagkadinig na lalaki yon sa isip-isip niya, $2, wala akong $2, paano yan? So, ang ginawa na lalaki, nagsinungaling siya, kahit ayaw niya, kasi nga wala siyang $2 dahil broke siya, diba? So, yung ginawa na lalaki, nagsinungaling siya, sabi niya, naku, bumili na ako sa mga kasama mong Girl Scout na dumaan dito kanina. So, pwede ka nang umalis. Pwede ka nang umalis ka na. So, umalis yung Girl Scout habang may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Tapos, yung ginawa na lalaki, after nang umalis ng Girl Scout, sinara niya yung pinto. Tapos, yun nga, nagilty siya sa kanyang ginawa kasi $2 wala siyang maibigay. Wala siyang $2 sa pocket niya kasi financially broke siya. So, yung time na yun, pinangako niya sa sarili niya na that will not happen again. Okay, so yung ginawa ng lalaki, gumawa siya ng aksyon. Ginawa niya ang lahat para maging successful hanggang sa nagbago yung philosophy niya, hanggang sa nagbago siya totally. So, isang araw, makalipas ang ilang taon, isang araw habang naglalakad siya, may na-meet ulit siyang mga Girl Scout. So, this time, yung grupo ng Girl Scout, so sabi nila na, "Good day, sir. We are a group of Girl Scout in a Girl Scout troop. Would you like to buy some cookies for $2 only?" So, laking ngiti ng lalaki kasi alam niyang may maibibili siyang cookies for $2. So, tinanong niya magkano yung lahat ng boxes kasi bibilhin niya. So, yung ginawa ng lalaki, binili nga niya yung buong box ng Girl Scout. Tapos, pinamigay niya sa mga kasama niya dahil gusto niyang matikman nila yung cookies ng Girl Scout. So, after nun, parang great fulfillment yung naramdaman ng lalaki kasi yung pinangako niya sa sarili niya na one of these days, pag may Girl Scout akong makasalubong, makakabili na ako ng Girl Scout cookies nila sa halagang $2. At nangyari naman yun. So, siguro ilan sa inyo nakarinig na ng kwentong ito dahil ito ang kwento ni Jim Rohn, so isang sikat na business philosopher sa Amerika. So, si Jim Rohn, isa din siya sa mga taong nagbigay sa akin ng malaking impact or nagbigay sa akin ng inspirasyon. Okay? Talagang nag-shift yung mindset ko or yung philosophy ko in life. So, yun nga, yung lesson doon is, if you really wanted to become successful, you have to make sure na gagawa ka ng paraan para maging successful, gagawa ka ng aksyon. Alright? Kung yung situation mo ngayon is, parang feeling mo broke ka, feeling mo hindi sapat yung kinikita mo para matustusan yung pamilya mo, feeling mo na kailangan mo gumawa ng aksyon, well, I tell you na you have to do something about it. Alright? Because success is not something that you have to persuade. It's something that you have to attract by becoming a better you. So, paano mo i-attract yung success? So, sabi nga ni Jim Rohn, na ma-attract mo yung success once na ikaw ay mag-change. So, ma-attract mo yung success once yung pag-iisip mo ay magbago. Okay, so you will attract success once yung philosophy mo in life ay mag-change and once na hindi ka mag-stop, once nagagawa ka ng aksyon. Sabi nga niya na your net worth will be determined by your self-worth. So meaning nun, you have to become more valuable in order for you na kumita ng malaki or in order for you to become successful. Alright, so don't wish for things to get better, wish for yourself to get better. So if you really wanted to become successful in life, maraming opportunity dyan at maraming tao na tatanggap sa'yo, but you have to make sure na gagawa ka ng paraan kasi at the end of the day,
ikaw yung magde-determine kung maging successful ka sa buhay mo or kung mananatili ka sa sitwasyon mo. Okay? So again, you have to do something para maka-get out ka sa situation mo ngayon, and just don't rely your success sa ibang tao kasi nga gaya ng sinabi ko at gaya din ng paniniwala ni Jim Rohn na ikaw lang yung makapag-determine ng success mo, kasi nasa iyo din yung ikaw lang nakakalam ng motivation mo, ikaw lang yung nakakalam ng big why mo kung bakit gusto mo maging successful. Hindi naman talaga dapat i-depend yung pagiging successful mo sa ibang tao. Kahit gaano kaganda yung opportunity na ibibigay nila, pero kung wala kang ginagawang action, hindi ka pa rin magbabago, hindi ka pa rin maging successful. Kailangan mo munang magbago para lahat sa paligid mo ay magbago. Okay? So, I hope na you learn from this video as I do. And if you get inspired, or if na-motivate ka sa video na to, you can click on like. And if you wanted to share your thoughts, you can comment below. And also, if you wanted to share this content to your friends to inspire and to motivate them, feel free to share. Okay? And if you wanted to read more of my blogs, just go to www.saipisenable.com. Alright, so yan lang for today. And again, my name is Saipi Senable. Thank you for watching, guys, and have a good day.